Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain our channel. Thank you so much. Guys, ano tayo ha? Gusto muna natin pasalamatan ng ating mga subscribers. They are more than 6,358 or almost 3,000, almost 6,360 subscribers. Okay? So ano po natin, no? Pag-usapan po natin ngayon is yung with regards po yung kay Senator Amy Marcos. Mainit po, sorry, mainit yan. Yung with regards po kay Senator Amy Marcos. Okay? Alam naman po natin na parang medyo nabastos po no si Senator Amy Marcos ni Mayor Baste Duterte. Kung matatandaan natin, si Senator Amy Marcos ay nasa Davao habang ginaganap ang ang tawag doon, yung bagong Pilipinas launching diyan sa Quirino Grandstand. Okay? Habang nandun siya, nakikipag-usap, pero narinig niya, nakita niya, no, paano bastusin ang kanyang kapatid. Okay? So, for the past few weeks, few days, few months, talagang todo tanggol siya sa mga Duterte, no? Pinapangunahan ni Mayor ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Vice President, lahat yan pinagtatanggol niya yan. Okay? Mas pinili pa nga niya na pumunta doon kaysa doon sa launching ng programa ng kanyang kapatid. Okay? Ganun po, no? Parang ganun po ka-loyal si Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Hindi ko nga po alam kung bakit. Okay? So, ang titulo po ng ngalan natin ng ating programa today ay Trillanes, pinagtanggol si Amy sa bastos na Duterte. Yan. Okay? So, yun po ang titulo natin. Dahil nga po, pagkatapos pong pumunta ni Senator Amy Marcos doon, no? Tapos, siyempre, in-interview siya kung ano ang pakiramdam niya, kung ano pong nangyari, ganyan. So, sinabi po na nag-sorry, no? Nag-sorry naman po si, ano, no? Nag-sorry naman po si, nag-sorry naman po si Baste Duterte sa kanya, no? Okay, bigla pong ano, no? Kahapon po yata, biglang nag-post no? Sa FB niya, FB ni Mayor Baste Duterte, na parang Ma'am Ivy, no? Parang ano, no? Parang ayaw niya yung sinabi ni Amy Marcos with regards to that, no? So para sa akin, ako din, no? Nung nabasa ko po yun, nagulat din po ako. Dahil the mere fact that si Amy Marcos ay pumunta doon, kinakampihan sila for the past few days, few months, in comparison sa sister-in-law niya at saka sa mismong kapatid niya na presidente ng Pilipinas, no? Bakit ganun? Wala. 'Di ba? Biglang gaganunin siya. So para sa akin din, ano yan? Parang maling-mali ang ginawa ni Senator Amy Marcos na kumampi sa kanila. 'Di ba? Parang ganun, ganun ang sistema dun eh. No? Nakakawala ng amor, kumbaga. Considering mas pinili niya pa sila kaysa sa kapatid niya, no? Na nagsama sila ng matagal. Okay? Ganun po 'yon. Tapos ngayon, biglang may nag-tweet, no? Nag-tweet ngayon doon sa X, no? Yan, X yung dating Twitter, no? What's happening now, sabi. So, bigla po parang nag-tweet si former Senator Trillanes na dapat hindi ganon. Bastos talaga ng mga Duterte. Parang lahi nila na maging bastos. Considering ito po, si Ivy Marcos ay napaka-loyal sa kanila. Di ba? So, parang pinagtatanggol niya, no? Si Trillanes, pinagtatanggol niya, no? Pinagtatanggol niya si Ivy Marcos. Kumbaga, ayun. So, maganda naman, no? So, sabi nga ni Senator Trillanes, ay dapat natuto si Senator Amy dito, no? Sa mga pangyayaring ito dahil nga parang much more kunari, tignan nyo guys, no? Ito kung si Amy Marcos isang senador, no? Talagang kakampi nila,
biglang kaya niyang ganituhin. Mas younger pa to bagets nga ang tawag ni Amy Marcos sa kanya, di ba? Diba? Mayor, bagets, mas bata. Isang termino pa lang tong mayor no? Isang termino pa lang, pangalawang termino niya, kung mananalo siya kay Migs Nograles. Okay? Hindi maganda, hindi magandang sistema, kumbaga. 'Di ba? O bakit niya babastos mas matanda pa sa kanya? Bakit niya? Tignan kung nakita niyo lang yung message, no? Para bang, ah, stop the drama please, parang gano'n, no? So parang drama. Pero kanina, sabi ni Amy Marcos, ay ano na, nakapag-usap na sila, no? Ito magandang gesture kay Senator Trillanes, no? Magandang gesture, considering naging kaaway, kalaban sa politika, ay ngayon ay pinagtatanggol niya, no? Dahil nga pinagtatanggol niya, babae kasi, dating senador, no? Parang ang puso niya ay nasa kay Senador Amy Marcos din, no? Pero napakapangit no, ng paggawa ay ito dapat ano no, sila na lang nag-usap kasi perceived na allied naman sila, no? Si Basti Duterte at saka si Amy Marcos. Dapat minessage na lang niya, no? Manang Amy, no? Senator Amy, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko ng na sinasabi mo pa sa media. Ayaw ko ng ganon, no? Dapat sinabi na lang ng ganon, no? Minessage niya. Bakit niya pa ipopost? Hindi naman sila magkalaban 'di ba? Maaari pa kung nare si Trillanes 'yan, 'di ba? Si Trillanes 'yan, pwede niyang sabihin doon, 'di ba? Pwede niyang sabihin na ganoon talaga 'yun no? Pwede niyang sabihin, okay? Pero hindi Si Amy Marcos to, na perceive na sa kasama nila sa laban. Pinagtatanggol nga sila 'di ba? Actually, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Bongo, ay pumunta sa Davao para uh, mag-session, no? Mag-imbestiga, no? Doon sa mag-session or doon sa committee nila, no? After noon, nag-dinner sila ni dating Pangulong Duterte. Okay? Bilang pasalamat siguro at saka bilang respeto sa dating Pangulo ng Pilipinas, no? So ginagawa nila 'yon habang bumabagyo sa Davao region, no? Hindi naman natin sinasabi sa Davao City ang baha, pero sa Davao region kumbaga. Sa mga bawat probinsya may baha. Something like that. Ngayon, sinisisi ni Bebot Alvarez, no? Yung pagbaha sa gobyerno dahil tinanggalan daw sila ng budget. Pero hindi ba ito naayos mula nung naging presidente si Presidente Rodrigo Roa Duterte? Tanong lang naman po 'yun. Kaya po ito talagang it's a good gesture naman on the part of Senator Trillanes na pinagtanggol niya si Senator Amy. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. God bless you all.